Alright, ako po ay excited na at handa na po akong makinig ng salita po ng Panginoon. At alam ko po, kayo rin po ay nakahanda na. Ang ating pong speaker po ay one of our primary leaders dito po sa ating pong main church. At siya po ngayon ay isa rin pong pastoral trainee. So, ibig sabihin po niya na darating po ang araw magiging pastor na rin po siya. Nasa time na po siya ng training. At siya po ang naka-assign po ngayon sa Christ in You, San Isidro Bacolor. Let us welcome the servant of the Lord, Kuya Bong Medina. Thank you, Pastor. Thank you. God bless po. Hallelujah. Tuwing tatayo po ako dito sa harapan, lalo na pag nakakaramdam ako ng kaba, naalala ko po yung nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Kapag ikaw ay nasa harapan ng mga tao at ikaw ay magsasalita at nakakaramdam ka ng kaba, ang ibig sabihin nun, gusto ka ng mga tao. Amen. I would like to invite everyone to please stand up. Thank you, Jesus. I heard somebody say, and I would like everyone to listen to this as I heard somebody say like this. When people accomplish great things and we praise them and we applaud to them, the average number of claps is 17. Having great accomplishments, they receive 17 claps. But our God is greater. Amen. And now let us give the Lord the best clap offering that is more that he deserves, which is more than 17. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Our God is great. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to your name, O God. Hallelujah. To start with, please remain standing. We would be reading the book of Daniel, from the book of Daniel, chapter 6, verses 1 to 16. Tayo po'y magbabasa ng salitan. As I have read verse 1, you will be reading verse 2, and so on and so forth. Daniel 6, verse 1. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Verse 2 kayo po. Verse 3, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Verse 4. Verse 5, kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Verse 6. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti pa'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Verse 8.
Verse 9, at gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Verse 10. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. 12. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa pong manalangin sa araw-araw. 14. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaring baguhin ang alinmang kautusang pinagtibay ng hari. 16 tayo pong lahat. Dahil dito, naihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, na huwag iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mo pinaglilingkuran. Amen. Tayo mo'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, kayo po ang mapurihan, kayo po ang malwalhati sa pagkakabasa ng iyong banal, makapangyarihan at buhay na salita. Ngayong gabi pong ito, Panginoong Diyos, habang aming ipinag-aaralan ang iyong banal na salita, hayaan mo pong ipahayag namin ang kapangyarihan nito, O Diyos, na iyong nabanggit sa 2 Korinto, chapter 10, verse 45, na ang aming sandata, O Diyos, sa pakikipaglaban ay hindi makamundo kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Panginoong Diyos, ito po ang aming pinapahayag ngayong gabi. At habang pinapangaral ang iyong banal na salita, Panginoong Diyos, kayo po ang magbukas sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Hayaan mo pong matanggap namin ang mensaheng nararapat para sa amin o nakaukol para sa amin. At hayaan mo pong patuloy na ang pangalan ng aming Panginoong Hesus lamang ang siyang may tataas, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. At sa aming pag-aaral, hayaan mo po na ang lahat ng matatanggap naming mensahe na galing sa iyo, maging bahagi ito ng aming pang-araw-araw na buhay, upang patuloy ka po naming mapaglingkuran, mabigyan ng kaluwalhatian, at maipadama ang iyong pag-ibig sa mga taong iyong idinugtong sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinibigay po namin sa iyo ang nararapat na pasalamat, papuri, pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Kanina po, nung umakyat si Pastor Phil dito, at nabanggit niya yung tungkol sa excitement. Ako po ay excited. Lalo, naramdaman ko po yung excitement. Pero kinabahan ako nung mabanggit niya yung patungkol sa Philippians 1:27. Dahil yun po ang tinutumbok ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Kaya bago pa lang po ako umakyat dito, kinakabahan na ako. And to start with, during this month of March, our theme
at the CIY Mission Church in San Isidro is prayer. And we are now on our 5th and last week. Our preaching messages, praise and worship songs are all about prayer. This is for the purpose of developing a culture of prayer, being one in the CIY family. The theme about prayer is an impression from the Lord. This is also in adherence to our theme, Arise and Build, for 2025. Ang ibig sabihin po nung to adhere or in adherence ay yung in accordance with or following a particular rule, agreement, or belief. It also means behaving exactly according to rules and beliefs. Just recently, I had the opportunity to have an intimate conversation with Pastor Phil and Pastor Glenda. Likewise, they also have the same theme in CIY Kamuning. I believe that having the same mind and spirit as mentioned and described in Philippians 1:27, it is not a coincidence. It is God-ordained. Amen po ba? Tonight, referring to what we have just read from the book of Daniel, chapter 6, verses 1 to 16, actually it includes, we will be jumping later to verses 27 and 28. 6:1 to 16, we will be discussing about prayer, particularly in the life of Daniel. The title of our lesson for tonight is The Case of a Constant Prayer. The Case of a Constant Prayer. Ang background po nito ay yung Daniel chapter 5 and chapter 6. Makikiusap na lang po ako, pakibasa nyo na lang po yung chapter 5 and chapter 6 of the book of Daniel. Daniel served four kings consecutively, at least in accordance to what I have read and as narrated in chapters 5 and 6. Namely, una, si King Nebuchadnezzar. Pangalawa, si King Belshazzar, the son of King Nebuchadnezzar. Pangatlo, si King Darius. And the fourth, King Cyrus. One of the marks or identity of Daniel, having described as man with excellent spirit, is found in verse 10. Ang sabi ng verse 10, when Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in the upper chamber open towards Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. As it was mentioned, ilang beses po nananalangin sa isang araw? 3 times a day and gave thanks before his God as he had done previously. Na gaya ng ginagawa niya ng mga nakaraang pagkataon o panahon. His prayer may constancy and frequency ang kanyang pananalangin. His lifestyle is highlighted with constant prayers. However, this was marred o namarkahan ito o na-drawingan ng ibang kulay, ng masamang kulay, with reactions from his peers, na bigyan ng hinding magandang kulay ng kanyang mga kasamahan sa trabaho bilang mga pinuno ni Haring Dario. Nung palang unang panahon, meron na po palang mga kuwan, meron ng mga tol, anong latest? Mare, anong latest? Meron na palang mga tolits at saka mga marites ng mga panahon na yon. From what we have read, as we observed, there were 2 contrasting reaction and response because
of constant prayers. Number one, a natural reaction from those who do not believe or do not have their full trust in God. Yung mga hindi naniniwala o hindi nagtitiwala sa Diyos ay may mga hindi magandang reaksyon patungkol sa pananalangin ni Daniel. And secondly, a supernatural response from God out of a fervent and constant prayers as manifested in the life of Daniel, a man with an excellent spirit. So yung una, yung reaksyon ng mga kasamahan niya na nagbibigay ng hindi magandang kulay sa katapatan ni Daniel sa kanyang Diyos at sa kanyang hari. Pangalawa, ano ang pagtugon ng Diyos sa mga pananalangin ni Daniel sa araw-araw, lalo't nabanggit 3 beses sa isang araw ang kanyang pananalangin na may kasama pang pasasalamat. So at unang pag-uusapan, from the believer's point of view, because of a constant prayer, he was hated. Si Daniel po ay kinamuhian o nagalit ang kanyang mga kasamahan. He was hated, as mentioned in Daniel chapter 6, verse 4a. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng may bibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Kapag po may pumupuna sa ating pananalangin sa araw-araw, 3 beses isang araw, magumpisa ka pa mong morning watch, migising kang 4 o'clock, 5:30, 5 o'clock, and then meron na naman kasunod. Tapos may midweek service pa. Tapos bago matulog, mananalangin ka pa. Yung pagkain mo, pag maghapon, 3 beses, 5 beses mong ipapanalangin. Ano ang naririnig natin o nakikita natin sa mga kaopisina? Minsan may naririnig kang hindi maganda, may mga sulsol, may mga marites, may mga tolits. But nevertheless, our constant prayer, our faithfulness to God must prevail. Kailangan pong magtuloy-tuloy yan. Maigsi lang po ang ating pag-aaralan. Number 2 na tayo. Sa una, he was hated. Pangalawa, he was maligned. He was maligned. What is maligned in Tagalog? Siya po'y siniraan. In verse 13, then they answered and said before the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or the injunction you have signed, but makes his petition 3 times a day. Sinabi nila, mahal na hari, sabi ng mga sulsol, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan. At 3 beses pa pong kung manalangin araw-araw. May kasama pa pong adverb, yung kanyang 3 beses na verb. May 3 beses pa pong manalangin. May kasamang pagtuya, may kasamang pagsipsip ng mga sulsol. So, maaring ganun din po ang nararanasan natin sa opisina, sa eskwelahan, o minsan sa ating mga kapamilya na hindi natin kapanampalataya. But then, brothers and sisters, move on. Let's continue with that. Tuloy pa rin tayo sa morning watch. Amen po ba? Number 3, he was falsely accused and condemned. He was falsely accused. In verse 15 to 16a, then this man came by arrangement to the king and said to the king, Know, O king,
that it is a law to of the Medes and Persians that no injunction or ordinance that the king establishes can be changed. Hindi mababago. Then the king commanded, and Daniel was brought and cast into the dens of lions. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Maging ang hari ay naipit sa isang sitwasyon na napakagandang sitwasyon sa kanyang paningin sa buhay ni Daniel. 3 beses manalangin, naipit ang hari. Ano po ang kasunod nun? In verse 18, ang hari naman, in verse 16 sabi niya, naway iligtas ka ng Diyos na buo mong katapatang pinaglilingkuran. In verse 18, ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi nakatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Because of Daniel, he learned how to pray and fast. Before Daniel is thrown into the dens of lion, meron pa siyang pabaon na magandang encouragement. Naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Hari, servant, napakagandang pakinggan sa ating amo, sa ating boss. Ang encouragement na ganun. Although naipit siya, his hands were tied. But then, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. To the second point of view, bibitinin ko po muna kayo. Second point of view, from the believer's point of view, because of a constant prayer, ito yung binabanggit. Ito po yung sinasabi ko kanina na makikita natin sa verses 27 and 28. Because of a constant prayer, point number 1, from a believer's point of view, God rescues and delivers. Ang Diyos ay sumasaklolo at nagliligtas. Alam niyo po ba, yung verse 27 and 28 ay patotoo mismo ni Haring Dario. He delivers and He reaches. Ang ating Diyos na buhay, siya ay sumasaklolo at nagliligtas. These are the very words of King Darius. Dahil alam niyang maliligtas o naligtas si Daniel. Gaya ng binabanggit in 2 Peter 2 verse 9, then the Lord knows how to rescue the godly whom from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Number 2, that was one from the believer's point of view. Number 2, God works wonders beyond human reason and comprehension. Again, in verse 27b, He works signs and wonders in heaven and on earth. Mamaya po kukumpletuhin ko ito. Ang sabi ni Haring Dario sa buong kaharian, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Ang kanyang tinutukoy ay ang ating Diyos na buhay. As it is mentioned in Ephesians 3:20, whom Jesus is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to His power at work within us. And to continue, brethren, in verse 19 of chapter 6 of Daniel, kinabukasan. Ano ang nangyari kay Daniel? Siya'y itinapon
sa dens of lion. At nung magdamag na yon, hindi nakatulog ang hari. Hindi siya kumain at hindi siya pumayag na maaliw. In verse 19, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, ang sabi ng Bible, malungkot siyang tumawag. Paano ba tumawag? Paano malungkot na tumawag ang isang hari? Sige nga po, paano tumawag ng malungkot ang hari? Daniel! Daniel! Tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Tama po ba yun? Nag-aalala. Tinig ng pag-aalala. Daniel, mabiye ka pa to. Nung ko rin doon nagsere ang butol mo. O teko, kakakit na ang butol mo to at alandaya. Oh, Jesus. Malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? 21. Sumagot si Daniel. Mabuhay ang hari! Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Hallelujah! Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. 23. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na ihahon. Kapampangan ko po kasi. Iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Number 3. Time and again, God prospers. In verse 28, so this Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persya. Parang yung binabanggit ng Colossians chapter 3, 23 and 24. Whatever you do, work heartily as to the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Amen po ba? Mga reflections po. Blessed are you who preach short, for you will be invited again. Reflection. Because of constant prayers, God rescues and delivers. Because of constant prayers, God works wonders beyond human reason and comprehension. And let us see, because of constant prayers, God prospers. Meron po akong ipapakitang larawan sa inyo. This painting is painted in 1890. 1890 pa po ang painting na yan.
People back then, I am not sure if the government who deputized painters for this kind of painting in the life of Daniel in the den of lions. Meron pong tatlo nito. There are 3 of these. Yung isa, the rank 1, 2, 3. Ito yung winner. Yung isa, ang drawing niya, nakaupo si Daniel na parang nakikipagkwentuhan sa mga leon. Yung isa pang painting, si Daniel naman, ginawa niyang una ng mga leon. But then, I do not know for what reason, ito po yung nanalo. Look at Daniel. Sino po dito ngayon ang may problema, may mabigat na problema sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pananalapi? Meron pa bubang hihigit sa problemang kinaharap ni Daniel? Problema mo kalusugan, tiyak na mamamatay ka pag tinapong ka sa dens of lion. May problema ka sa pera, wala na, kasi kakainin ka lang naman ng mga leon. May problema ka sa relasyon, mas higit pa rin sa pagkakatapon natin, o pagkakatapon ni Daniel sa dens of lion. Pero anong ginawa ni Daniel? Kung kayo po ang tatanungin, ano ang gagawin ninyo when you are thrown into the dens of lion? Minsan narinig ko si Brother Ed, sabi niya, tatakbo daw siya ng matulin. Hindi siya makakatakbo. He is inside the dens of lion. Ay, si Brother Fer pala ang nagsabing tatakbo. Anong sinagot mo, Brother Ed? Hindi mo na maalala? Sino po ang gustong sumagot? Pag kayo itinapon sa mga leon, anong gagawin ninyo? Ano man ang problemang kinakaharap natin ngayon, walang hihigit sa problemang kinaharap ni Daniel. Pero ano ang sabi ni Daniel? Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang mga bibig ng leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. That is one thing. Ano ang susunod? After the reflection, I am leaving you a challenge, brethren. In this season of rising up for God in building His kingdom and being instrumental in building up the lives of other people and building God's sanctuary, the C127, what must we do? Even in times of opposition and reaction na gaya nung naranasan ni Daniel. I have one verse na gusto kong na pinakita sa akin ni Lord. Look unto Jesus. Kaya ako pakibalik si Daniel. Saan po siya nakatingin? Hindi siya nakatingin sa problema niya. Nakatingin siya sa langit. Pag tumingin ka sa kaliwa, may hangganan. Pag tumingin ka sa kanan, may hangganan. Pag tumingin ka sa ilalim, may hangganan. Pag tumingin ka sa langit, walang hangganan. Si Daniel nakatingin sa langit. Hindi siya nakatingin sa kanyang problema. Ano man ang problema natin, mga kapatid, tumingin tayo sa itaas. Walang hangganan. Ang ating Diyos ay walang hangganan. Amen? Walang problema akong maisip na hihigit sa naging problema ni Daniel. Let us look unto Jesus. In verse 16 of chapter 4 of the book of Hebrews, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. As we close, as we look
and draw unto the Lord Jesus. Focus our faith on Him. Follow the examples of His obedience and imitate the firmness of His purpose. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos, na ipahayag ang iyong kadakilaan. Ipahayag, O Diyos, ang iyong pag-ibig at katapatan. Ipahayag ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Lord, sa iyo po lahat ang kapurihan. Sa iyo po lahat ang kapasalamatan. Sa iyo po lahat ang kalwalhatian. Ngayong gabing ito, Panginoong Diyos, anuman ang aming kinakaharap na suliranin sa buhay, maging, O Diyos, personal, pampamilya, o anumang uri ng suliranin, Panginoon Diyos, salamat po sa iyong paalala na sa iyo lamang kami, O Diyos. Sa iyo lamang namin itutuon ang aming paningin. Sa iyo lamang namin ipagkakatiwala ang aming mga buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming magiging sandigan. Lord God, wala po kaming mga salitang mabibigkas upang ilarawan, O Diyos, ang iyong simula o ang iyong katapusan. Ang alam po namin, Panginoong Diyos, ikaw ay walang hangganan. Gaya ng iyong pag-ibig, gaya ng iyong biyaya, gaya ng iyong awa, gaya ng iyong kapangyarihan. Panginoon Diyos, sa gabing ito, akin pong dinadalangin ang aking mga kapatid na nandirito ngayon. Anuman ang laman ng kanilang mga puso, anuman ang iniluluha ng kanilang mga mata, Panginoong Diyos, dalangin ko po na ikaw ang kumatagpo. Ikaw ang maging katugunan sa lahat ng ito. Dahil, O Diyos, limitado ang aming kaisipan, limitado ang aming damdamin. Hindi po namin alam kung kailan o paano mo sasagutin ang aming mga panalangin. Pero nakakatiyak po kami, Panginoong Diyos, na naririnig mo ang bawat isang panaghoy ng aming mga puso at nakikita mo ang bawat patak ng aming mga luha, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang po namin ito inihaharap at itinataas. Gaya ni Daniel, Panginoong Diyos. Gaya ni Daniel. Sa iyo lamang po kami nakatingin at ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Simula sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilyang aming kinabibilangan, sa iglesyang aming kinabibilangan, Panginoong Diyos, ikaw po ang aming katugunan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. At lalong maraming salamat po sa katugunan, kasagutan ng bawat isa nito. Sa iyo po lamang namin, O Diyos, ibinibigay ang lahat ng pasalamat, ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagdakila at kalwalhatian sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise the Lord. Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo uuwi, patuloy natin itaas ang pangalan ng Panginoon. Si Daniel po, ano man yung sitwasyon ng buhay niya, hindi po nagbago yung kanyang paningin sa Panginoon na siya ang dakila sa lahat. Walang pwedeng ipalit sa Panginoon sa kanyang kadakilaan. Kahit po utos pa ng hari, hindi mababali. Sabi po nila, mas makapangyarihan po Diyos po natin. In every situation that we have today, let's keep on declaring that our God is the great God. Tas po natin muli ang ating mga kamay at awitin po natin yung chorus po na inawit natin kanina about the greatness of God in our lives. Hallelujah. Thank you, Lord.
Yes, Lord God. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Ikaw ang hari. Hari ng buhay. Walang ibang hari na aming kinikilala, Panginoon. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila Yes, keep on singing that song. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Hallelujah. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. For the last time, itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Yes, God. Yes, God. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Yes, God. This is our declaration, Lord God, tonight. Sa lahat ng larangan na kami po ay naroon, dinideklara po namin ikaw ang siyang nagahari sa aming pong puso, sa aming pong tahanan, maging sa aming pong mga trabaho, maging sa lahat ng gawa ng aming mga kamay. At wala kaming ibang kikilalaning hari, kundi ikaw lamang. Maging dito po sa nangyayari po sa aming pong bansa, hindi po namin kalilimutan na bagamat may mga problema sa bansa po namin, patuloy naming idideklara, ikaw ang hari ng bansang Pilipinas. You are the sovereign God in control of everything. Dumadaan sa proseso ang aming bansa. Subalit may magandang mangyayari dahil ang Diyos ay may takdang katugunan sa kanyang mga anak na tuloy-tuloy na kinikilala ang paghahari ng Panginoon sa aming pong bansa. At maging sa lahat pa ng gagawin po namin, dahil ikaw ang siyang nagahari, susunod kami sa iyong kalooban. We will submit to the very will of God, lalong-lalo na malapit ka nang dumating. Yung pong mga nalalabing panahon na yung dinadagdag sa aming pong buhay, ayaw na po namin masayang ang lahat ng ito. Kundi ang iyong kalooban, ang kaharian ng Diyos, ang siyang magtatagumpay. We will keep on seeking the kingdom of God and His righteousness, and all things will just be added unto us. Sa aming pong pansamantalang pag-iwaywalay, samahan po kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, at ng iyong kagalakan na patuloy nagbibigay po ng lakas po sa amin. Ang paghahari mo ay patuloy naming ibabahagi sa marami pong tao, at lumaganap ang kaharian ng Diyos sa lahat ng lugar na mapupuntahan po ng aming mga paa. Sa iyo po ang lahat ng pasalamat, papuri at parangal. To God who is able to do exceedingly abundantly beyond what we ask or ever think, according to the power that works within us. To Him all glory, honor, and
and praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. God bless us all po. Magpilihan tayo sa pangalan ng ating Panginoon.